Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit tong dito kala na smart charger. Ang model nito ay Li 500 Engineer. Okay? Pang-charge siya ng iba't ibang klaseng battery. AA, AAA, 18650, at kung ano-ano pa. Yan, kalimitan yung mga bilog na rechargeable na battery. Pero, magpo-focus tayo sa 18650 kasi binili ko talaga to para sa 18650 na battery. At saka kasamang 2 ampere na adapter. Ito yung input niya, DC in, 12 volt, saka USB output. Pwede siyang power bank. Tapos meron pa yung isang kasama. Ito. Tong charger, pang sasakyan. So kaya tong model na to binili ko dahil dito. Hindi ko gagamitin itong adapter na to kasi meron akong off-grid na solar setup. Doon ko gagamitin to palagi pa-charge. Okay? So madali lang tsaka simple lang ang paggamit nito. Check natin. Sa unang bukas, yan ang lalabas, null. Tapos pag nilagyan natin ng 18650, ito, na-test ko na. Kaka-test ko lang. Ito ay galing sa laptop. Pag nilagay natin, so dun yung negative, yung positive, meron nga pala tong protection. So yan. Ma-reading niya yung voltage, yung MRI internal resistance ng battery. Tapos ayun, charge. Tapos nag-end kagad siya kasi kaka-charge ko lang ito. Kuha tayo ng ibang battery. Dito tayo sa slot number 2. Ito na-test ko na rin pero matagal na. Meron siya tatlong mode. Charge, fast test, tsaka north test. Nga pala, meron tayo dalawang pindutan, mode tsaka current. Yung current, 300 mA, 500 mA, 700 mA, tsaka 1000 mA. So to, hanggat nagbiblink, hindi pa nag-execute yan. Pwede nating piliin sa charge, fast test, tsaka north test. Sa charge, ang gagawin niya, kunyari, gusto natin siya i-charge sa 100 mA o 1 ampere. Antayin lang natin yan, 8 seconds. Pag nag-steady yan, magsisimula na yan mag-charge. Yan. Tapos, bibilangin niya yung oras, tsaka minuto to. Tapos, kung ilan yung naikarga niyang mAh o milliampere. Okay? Pwede natin to diinan bago lipat natin sa fast test. Halimbawa, sa fast test naman, ang gagawin niya lang, i-test niya yung battery. I-discharge niya hanggang malobat. Ngayon, ang pagdi-discharge nakadepende sa current na napili natin. Pag nilagay natin sa 700 mA tsaka 1000 mA, ang discharge current natin 500 mA. Pag pinili naman natin yung 300 mA tsaka 500 mA, 250 mA ang discharge current natin. Dalawang klase lang yung discharge current niya. Okay? Tapos, i-discharge niya hanggang 2.8 volts, around 2.8 volts. Kahit anong state ng battery natin, i-discharge niya yan. Pag nalobat na siya, i-charge niya naman hanggang 4.2 volt. Doon niya ilalag yung milliampere. Okay? Ganyan yung fast test. Pero, hindi ko ginagawa yan palagi north test. Makikita rin natin sa mga forum ng ng battery, nagsusurvive ng mga battery kapares nito. Ang gusto nila palagi north test. Tapos ako ang normal, gusto ko yung 500 mA lang. Pag nagmamadali lang tayo to. Okay? Tapos, yun nga. Ganun din. Ito naman, ipo-full charge niya muna. Depende pa rin sa current natin. Tapos, i-discharge niya. Pag discharge niya, yan, nakita natin ito, taas yan. Pag nag-discharge siya, dun siya magsisimula mag-lag ng milliampere tsaka hours hanggang bumaba rin ng 2.8 volts. Pag bumaba ng 2.8 volts, i-charge na ulit hanggang 4.2 volt pero hindi nabibilang yung milliamps nun tsaka yung hours. Kapares nito, na-test ko na to, 2,342. Umabot to ng nasa 9 na oras. Sa discharge lang yun, yung oras na yun. Pero yung charging time niya, kapares nito, aabutin pa to ng nasa 5 oras kung 500 milliamps yung kalimitang pagtetest ko. Okay, tapos gumagawa to ng init. Yung init niya naman, normal naman. Nasa manual niya, na iinit siya ng konti. Na magkakalagnat siya ng konti. May init siya.
Makabot tayo ng, ito ang taso, 6250. Okay naman yung temperature na pasok pa sa range, pero para sa akin, mas maganda kung nilalagyan ko siya ng exhaust fan. So, ang init ay hindi maganda yan. Maya lang konti, kakalagay ko lang ng exhaust fan. Bababa na yung temperature na yan. Ayan, nag-normal lang yung temperature niya. Ilang minuto lang, 34. Palagi ko to tinatapatan ng exhaust fan. Kaya naisip ko, i-fix ko na to, itong 12 volt na exhaust fan. Tsaka, gamitan ng, hindi naman palaging nakabukas, gagamitan ko siya ng bimetallic switch. Ito ay 5 ampere, 45 degree. Yung 250 volt rating yan. Sa 12 volt lang control natin, okay lang. 45 degrees, normally open. So, pag check natin resistance, check muna natin tester natin. 0.4. Pag tilagay natin dito yung wire, wala. So dito meron akong mainit na tubig. Maabot pa tayo ng 60. Dito meron akong digital thermostat. Taliin lang natin sila. Tapos lubog natin sa tubig mainit. Natin yung temperature. Yun, kumontak na. So, 49. Mas delay to kaysa sa reaction nito. Nagkaroon na siya ng contact. Ngayon, lawas lang natin. Sa 55 yung temperature niya. Kaya natin lumamig. 35. I-contact pa rin tayo. Dito, 40 pa. Yan. Disconnect na. Mga 33 dito. Okay, 33. Pag 45, magkakaroon siya ng contact. Pag 33, mawawalan siya ng contact. Tama-tama yan sa control ng exhaust fan natin. Ang concern lang dito ay pares nito. 0.41 ampere siya. So, yung charger natin, 2 ampere design lang para mag-charge sa full capacity niya. Kaya kung lalagyan nyo rin ng ganito sa inyo, bago, pwede naman, huwag tayo magsasabay-sabay mag-charge ng 1 ampere o kaya kapares ng ginagawa ko, sa 500 milliamps lang ako nag-charge. Pero sa akin naman, sa kaso ko ay okay lang kasi nga, ito ang ginagamit ko. Itong kable na to, palagi lang siya nakasaksak sa solar. Kahit 300 milliamps, okay lang ako mag-north-test kasi hindi ako nagmamadali. Pero kung nagmamadali tayo, posible yan. Sa 1 ampere, mas maganda nga merong exhaust fan. Iwalay na power source to. O kaya, parehas lang din dito. Kapares ko, gusto ko lang siya ikabit dito sa 12 volt nito. Pero, tataasan natin yung adapter. Ngayon, buksan muna natin to. Pero pencil, bago pa lang yan. Hindi pa nabubuksan. So, ayan lang yung laman niya. Ito yung resistor. So, ito yung nagiinit malamang maigi. Discharge resistor yan. Ang gagawa nito, siya yung magdi-discharge. O tiga-discharge. So, huwag na natin to buksan pa ng mas malalim. Gusto ko sana makuha lang yung positive tsaka negative. Ito yung positive. At itong dalawang to negative. Meron naman tong hingahan o grills. Tatakpan ko lang tong mga dito sa gilid para pag higop ng pan natin hindi siya higop dito. Ang ganda kung dito siya higop, pasok doon, labas dito, o kaya dito mismo sa butas ng battery. Pero itong thermostat, dito ko na to ilalagay. Ganyan na lang. Hindi pwedeng dumikit dito. Kasi pag dumikit tayo dyan, sigurado mainit yung mga pyesa na yan. Saglit lang yan. Lagay ko, dito ko na lang ilalagay. Sa gitnang to. Doon siya papatak sa likuran nitong gitna na to. Ang banda dito.
Yan, nilagyan ko na siya ng wire sa negative at positive. So, tinester ko lang kung alin din yung negative at positive. Diyan yung DC barrel jack. Diyan tayo kukuha ng 12 volts. Tapos ito, in-epoxyan ko na. Nilagyan ko lang ng epoxy steel. Ngayon, bubutasan ko na lang para sa daanan ng mga wire. So, ayan. Yan yung napili kong spot. Dito yung babagsak sa walang pyesa. Mas mataas to kaysa dito. Kaya hindi siya tatama. Kailangan ko rin ng daan ng wire para dito. Mga banda dito. Yan. Babalik ko na lang yung tornilyo. Tapos ito. Gagamitan ko lang ng glue gun. Ang rotation ng motor ay pataas. Kaya paganto yan. Pero tutornilyo ako na kasi madadaganan yun. Okay yan. Pinutulan ko na ng ilang wire. Ang magiging connection natin, isa ng negative o kaya positive diretso sa exhaust fan bago yung isa dadaan sa thermostat natin. Kahit ano, positive o negative, ang gagamitin ko na lang yung negative. Diretso ko lang tong positive. Yan, nakadiretso na yung positive niya. Lagyan natin ito ng 12 volts. Tapos, ito yung positive nakadiretso na. Ito yung negative natin. Pag nilagay ko to, under na yung ating pan. Okay. So, ang mangyayari sa thermostat natin, siya lang yung giging switch. So, ito, dito lang. Tapos, itong isa, dito. Ayan na yung wiring natin. So, tapos na siya. Nilagyan ko ng tape yung mga awang. Okay, ngayon, testing natin. Gamitan natin ng volt ammeter. 12 volts. Yan yung adapter natin. Supply natin to dito. Okay, on natin. So, yun. Hindi siya naandar. Makita natin yung wattage natin. Ganun pa rin. Nasa 1 watt siya pag naka-standby. Painitin natin ng konti. Lagyan natin ng battery. Yung charge natin. Yung mga number na yan ay nilagay ko lang dyan para matitrace ko siya. Kasi nilista ko yan sa notebook ko. Kailan ko siya tines, kung anong voltage reading ko, o anong klase. Parang ginawa ko siya ng serial para lang ma-monitor ko kasi medyo marami ang battery yung tines ko. Iba-iba. Puro galing sa laptop. Para matatrace ba ko lang. Okay? Ngayon, on natin. Nga pala, pag unang on natin, bago nandiyan na yung battery, kung hindi natin siya gagalawin yan, magde-default siya sa charge na 500 mA. Lahat yan, 4. Ngayon, patayin ko ulit. On ulit natin, nandiyan na yung battery. Tingnan natin, ngayon yan. Halimbawa, nilagay ko to sa Nortes, bago, o kaya Pastes, bago nilipat ko sa 1000 mA. Pag 8 seconds, hindi natin ginalaw yan. Hintayin natin mag-steady. Makita natin nasa slot number 4 tayo. Pero apektado lahat ng slot niyan. 1 to 4. Okay? So yan. Magpa-pastas yan. Ang gagawin yan, magdi-discharge. Pag nag-discharge, iinit. Tingnan natin kung andar yung ating exhaust fan. Makita natin ang amperahe natin. Wala. Kasi nagdi-discharge tayo. Yan, nasa 39 na siya. Hindi ko rin yun sa ilalim. 42, 40. Battery natin. 39. 7 na minuto pa lang. Palagay ito pag umandar, dire-diretso na to. 11 minutes na. Yan. Nag-trigger na yung ating bimetallic thermostat. 240 mA lang siya, 250. Ayun dito, 400 siya. Okay, kalahati lang. Pero, yun nga,
Yung pag sa charging mode na to, pag nag-charge na tong apat, posibleng hindi kayanin ng adapter. Kaya mas maganda lakihan ng konti o kaya kapares ng gamit ko. Ito palagi kong ginagamit. Ito may fuse to sa loob na 3 ampere nandito. Buksan ko na to, walang kakaiba dito. Meron lang tong LED tsaka resistor. Tinarge ko siya. Kaya nasa charge mode naman ako 1 ampere. So makita natin yung current natin. So max charging yung apat na battery na yan. Nasa 1 amps charging yan. Umabot tayo ng 1.9 ampere sa input. So yun yung didraw natin sa adapter natin. Makita natin yan dito. Sa 30 watts siya. Okay. Pero hindi pa na-under yung pan. Titignan ko kung under yung pan, kung kakayanin niya o may himatay. Malamang masira yan pagka nagtagal. Sa testing ko lang naman. Pero hindi ko naman yan permanenteng gagamitin ng ganyan. Kasi nga, nagdagdag tayo ng exhaust fan. Tsaka ang tanong kung papainitin niya ba. Kung aabot lang naman tayo ng 45. Sa tingin ko hindi aabot. Kasi halos full charge na to. Pababa na yung charging current nito. Magka-constant voltage na to. Dilipat na to sa constant voltage. Kaya hindi na yan mag-charge sa 1 ampere. So yan, iniwan ko to sa charge kanina. Ngayon, full charge na siya. At tigil na yung panya. Umandar din siya sa charging. So yan, maganda. Nakakatipid din tayo sa power kapag namamatay kusa yung pan natin. Hindi naman mandatory tong pan na to, pero para sa akin, gusto ko lang talaga siya lagyan ng pan. Hindi rin limitado dito tong gamit na to. Actually, binili ko yung bimetallic thermostat na yan para talaga dun sa charger ko. Dito, bala ko talaga to lagyan ng exhaust fan. Pero noon ako pa itong lagyan kasi mas madalas ko itong gamitin. So sa ngayon, yun na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel. Maraming salamat. Yung bimetallic thermostat, isang buwan nang binili ko yan. Ang problema, chinek ko ngayon yung binilihan ko, yung produkto nila, wala na, hindi na nakalista sa Lazada. Sa Lazada ko lang nabili yan. Maglalagay na lang ako ng link sa video description pag meron ako nakitang kamuka. Iba-iba yan. Meron ako nakikita 50 degree, 60 degree, pataas ng pataas, iba. Meron ding mas mababa, 40 degree. Sa tingin ko, tama naman tong 45 degree sa application ko na to. Tsaka normally open to. Meron tayong makikita normally close. Check nyo na lang yung video description. Kung may makita ako, maglalagay ako doon. Kung wala, tanong na lang po kayo sa mga local hardware. Maraming salamat.